Okay guys, may babaklasin tayo ngayon na clutch master ng Hino Hino 300. Okay, yung clutch nito kapareho lang peso sa sa Toyota. May parang parang pang high ace, ganon, parang ganon yung kasukat niya. Kakalasin natin to, papalitan natin ng repair kit kasi yung problema nito is malambot yung clutch, tapos pag binigla na apakan, nangyayari gumagana siya, tumitigas, tapos gagana yung clutch, tapos pag apak ng driver, pag apak niya ulit, biglang lalambot tapos lumulusot, tapos wala siyang tagas. Ibig sabihin yung problema niya nandito sa clutch master. Ito yung clutch master niya, nakapix yung push rod, nakasama dun sa circlip lock sa loob. Ayan, kakalasin natin circlip lock, tingnan natin yung repair kit sa loob kung talagang dito yung sira. Okay, kasi ayan, ayan, makita natin na na malaki na yung, malalim na yung kain ng kumbaga napupudpud na siya yung rubber cap niya, kaya wala na to, palitin na talaga, kaya siya lumulusot. Pag binigla mo siyang apakan, biglang bubuka yung rubber cap niya, tsaka niya makukompress yung hydraulic, yung brake fluid, tsaka siya gagana. Pero pag dahan-dahan, lumulusot siya. Ayan, nakabili na tayo ng repair kit niya. Ito yung repair kit niya. Ayan, pang Toyota to yung pesa nito, kapareho lang sa Toyota. Ayan, papasok natin yan dyan. Nalinis ko na rin kasi yung niyan, yung cylinder, master cylinder niya. Ayan, pipress lang natin yan, tapos ilalagay yung push rod niya, babalik natin yung dati niyang push rod. Ayan, ayan, may washer siya, yun yung pinaka nakapix yung niya, yung push rod dyan, hindi siya yung natatanggal na kakabit mo na hindi kasama yung push rod. Ito nakapix siya dyan, may circlip lock. Ayan, okay, ayan, ito yung bolts niya. Ayan, 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 kakabit na natin to ng buo na. Ayan, okay, Hino to, Hino 300. Makita mo yung design nito, yung clutch ng Hino, parang simple lang. Tingnan mo naman yung bracket ng clutch niya, manipis lang talaga yung bracket niya. Ayan, kaya pag mamaya makikita nyo, pag biniblade ko siya, makikita nyo na halos gumagalaw lahat na bracket niya. Ito, binabalik ko lang yung pin sa likod kasi tinanggal ko yung pin kasi kanina yung lock ng adjuster ng push rod hindi ko matanggal, matigas, masyadong makapit, kaya binunot ko lang yung pin lock niya sa likod sa push rod. Yan, binalik ko na. Tapos yan yung nag-hold sa kanya rito, dalawa lang na tornilyo na 12mm na mahaba. Ito yung lock niya. Maliban doon sa may lock, may pin pa, para hindi malaglag yung lock niya. Doon sa may push rod, may pin sa dulo. Okay, ito lang itong 12 na to, 12mm na bolt, dalawa, ito lang nag-hold sa kanya. Pero napakaliit, 3/4 lang yung brake master niya, napakaliit lang. Kaya iwan ko ba ba't ganito kaliit, kasi sa repair kit nakalagay pang Toyota, kapareho siya sa Toyota, pang high is yata, pang
van ganon. Ayan, higpitan ko lang tong dalawang tornilyo na 12mm, tapos ikakabit ko na yung suction hose niya. Yung hose niya galing sa reservoir ng fluid, tapos yung steel tube niya. Tapos dito na rin ako mag-bleed ako rito sa taas para hindi mahirap i-bleed sa baba, kasi pag walang hangin dito, mag-bleed ka dun sa baba, napakatagal, makatagal lang bumba mo ng clutch. Okay. Kasi walang yung DIY ko na pump na nasira, kaya manual tayo ngayon. Yan, kapit ko na yung steel tube niya, tapos magbi-bleed ako rito. Pwede mag-bleed dito para hindi mahirap siyang i-bleed sa baba. Ayan, bumba ko lang to, tapos i-press mo ganyan, didiinan mo, kailangan wag mong galawin. Ayan, bumba ko lang ganyan, diin, tapos pasingaw, pasirit, i-bleed mo, bleed. Ayan, bumba, bleed, sara. Okay, lock, sara natin, bumba ulit hanggang sa tumigas, kasi makikita nyo sumisirit yan, oh. Ayan, ayan, bubula-bula para lumabas yung hangin, kasi pag may hangin yan, hindi titino yung clutch mo, minsan gagana, minsan hindi. Ayan, okay, bumba ulit. Ayan, tingnan nyo guys, halos yung buong bracket nya gumagalaw pag dinidiinan ko, kasi parang manipis lang yung bracket, naka-attach lang siya sa bracket din ng preno, tapos may sarili siyang bracket dito sa gilid, pero doon pa rin sa bracket ng brake naka-attach siya. Na yan lang talaga ang tornilyo niya, yung dalawa yan, kita nyo gumagalaw halos buong yung assembly. Okay, tapos pa-bleed tayo dun sa baba mamaya. Sa mga nakapanood pala ng video ko hanggang dito nanood, maraming salamat sa panonood nyo. Malaking salamat talaga. Pa-subscribe naman ng channel ko, pa-like, comment na lang kayo kung may ma-comment kayo. Kahit anong comment, basta kung may ma-comment kayo sa ginagawa ko. Maraming salamat. Sa may mga Hino 300 dyan, ito yung clutch ng Hino. Sana ay may makuha kayong tip dyan o paraan paano gawin